Welcome to the Voices of Education, where stories from classroom come to life. Today, we dive in the heart of teaching, curriculum implementation, evaluation, and innovation. Joining us is a passionate Filipino major teacher who's been shaping young minds and navigating the ever-evolving world of education. Ready to get inspired? Let's begin! Okay, so good morning, ma'am. Good morning. Okay, so kami po ay mga estudyante galing sa Philippine Normal University at ako po si Jasmine V. Lopez. At ako naman po si Julian Babalate. Ako naman po si Kimberly Jane Tinga. Ako naman po si Aika May Flor. So, nandito po kami ngayon upang interviewin ka po patungkol sa curriculum. Okay, maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Apat na magagandang binibini na galing ng PNU Visayas. Ako ay si Ginang Mary Jane Aguirre Manglar, 58 taong gulang, ina sa 4 na anak at isang asawa lamang. Yung major ko, Filipino talaga, Bachelor of Secondary Education. Nagtapos ako sa West Negros College. Nagtapos ako ng aking master's degree sa La Consolacion College, Bacolod City, noong 2013, major in Filipino. At kasalukuyang nagtuturo sa paaralang Sagay National High School, kapayok ko ng grade 9 Gabro. STE, yung aming pawang pilot section, Science and Technology Engineering, na kung saan ang focus nito ay yung English, Science, Math, at iba pang mga research or robotics. Ako ay nagtuturo mga 33 taon na. Magre-retiro na ako pagkatapos ng 2 taon pa. Maraming salamat po. So, ngayon po ay mayroong mga katanungan ng aking mga kasama. As a teacher po, what are the challenges and problems you've encountered in terms of curriculum implementation and evaluation, especially at this time of learning crisis? Ano po yung curriculum? K-12 curriculum. Okay, yung K-12 curriculum, kung ating babalikan, isa ako sa naging tagapagsanay sa buong Negros Occidental ng grade 9 K-12 curriculum. Yung mga challenges sa pagpapatupad nito, una ay yung mga textbooks na gagamitin, yung mga resources. Mas hirap sa guro ay yung paghahanap niya ng kanyang mga references o mga sanggunian para maging lundayan niya sa kanyang pagtuturo. Dahil sa bawat pagtuturo ay kailangan meron kang springboard o lundayan nang sa ganun, masigit na mauunawaan ng mga mag-aaral kung ano man ang siyang inililipat mong kaalaman para sa kanila. Kailangan din na kumpleto yung mga resources o anumang kagamitan na gagamitin ng mga mag-aaral. Katulad na lamang kung mapasok na tayo sa computer world, sa unang taon o ikalawang taon ng K-12 curriculum ay nagbigay sila ng mga textbooks at mga gabay sa mga guro sa pagtuturo. Naroon yung mga competency na budget outlay mula quarter 1 to quarter 4 na kung saan dito ibabatay ng guro ang anumang mga kasanayan o competency o lilinangin niya sa naturang mag-aaral. Kaya kung tutuusin yung challenges, nakapatong talaga sa balikat ng mga guro. Kung paano ka maging resourceful, kung paano mo, kasi ang sinumpaan mo na tungkulin bilang isang guro ay magturo at maglipat ng kaalaman sa mga mag-aaral. At kailangan din yung guro, gamay niya rin, ubihasa rin siya sa anumang apps kasi sa mga mag-aaral sa ngayon ay gusto nila visual at audio at higit sa lahat, hands-on sila sa kanilang mga natutunan. Nakakatulong sila kapag puro concept, puro theory ang ibibigay mo. Kailangan gumalaw sila at kumilos kasi sa ating curriculum K-12 ay student-centered ito at hindi teacher-centered. Para sa akin, malaking hamon para sa isang guro na ipinatutupad ang anumang curriculum, anumang pagbabago ang magaganap sa DepEd, kailangan ang guro ay handa na maging sumabay sa agos nito para sa kanyang mag-aaral. Okay. Para sa pangalawang tanong, from the challenges that you've mentioned, how were you able to address this problem? Okay, yung sabi ko, yung technology, no? Masakit man isipin. Kahit may mga cellphone ang mga mag-aaral, hindi naman nakaka-connect sa internet connection namin kasi parang na-personalize yung internet connection namin para lang sa mga guro. Oo. Kung meron na kaming ipapagawa ng mga guro, ipinada-download namin bago pa man
pumasok sa silid-aralan. Kasi nakafocus lahat na kung ang mga mag-aaral ay gagamit ko rin ng internet connection na siya ibinibigay ng paaralan, hindi ito makaka-cater sa lahat, hihina yung aming connection. Kaya yung mga guro at sa SDE building, lahat yan ay may TV. Yung TV namin kasi kalimitan na nagtuturo, naka-PowerPoint na, at mismo ang mga guro ang siyang hahanap kung anong mga apps, kung anong mga innovative na mga strategies na nakadepende rin sa level ng mga mag-aaral. Kasi mataas ang level ng SDE, kailangan ikaw nagtuturo na guro, kailangan meron ka rin mataas. Kasi sinasabi, kung nandito yung mag-aaral mo, kailangan 10 milya ang alam ng guro. Technology, unti-unti pinoprovide na. Pero yung mga textbooks, mismo ang mga guro, ang siyang naghahanap kung ano ang magiging angkop na gagamiting teksto sa kanyang pagtuturo o paglilinang sa mga competency ito na nakasaad sa curriculum guide sa araw-araw na pakikihamok niya kasama kaharap niya ang kanyang mga mag-aaral. Sabi ko sa mga mag-aaral, huwag niyong sanayin ang sarili na ang guro lang magbibigay. Kayo pwede kayong tumuklas ng aralin para sa inyong self-sustenance na kaalaman. Mag-aaral ako muna, kailangan tama. Oh, yeah. Alam nyo, yung doktor, dinadissect yung katawan ng tao. Ang guro, pinaka-crucial, dinadissect niya ang utak ng mga mag-aaral. Kapag mali ang naibigay mong impormasyon, huwag kang mahiya na i-correct ito. Kasi babaunin niya ng mga mag-aaral ang itinuro mo. Yun nga ma'am yung kadalasang nangyayari na mas naniniwala pa yung mga mag-aaral sa teacher kaysa sa parents. Yes, correct. Maski akong magulang ko sa anak ko sasabihin pa, oh yun ang sabi ni ma'am. Hindi mo pwedeng baligtarin, hindi mo pwedeng balikin kasi ang sabi ni ma'am. Ngayon sa papuling katanungan. So what are the suggestions? What suggestions could they give to further improve the delivery of the curriculum? Kung ibibigay kong hamon, babalik tayo doon. Siyempre, textbooks. Textbooks. Siyempre, sinasabi nila kahit sa lugar daw ay pwede kang magturo. Pero, kung magtuturo ka na wala kang guide o lundayan o springboard, mahihirapan ka kasi hindi lahat ng mag-aaral ay audio. Hindi lahat ng mag-aaral ay visual. Hindi lahat ng mag-aaral natatanga sa'yo kung makukuha yung lahat ng mga impormasyong sinasabi mo. Kailangan makikita nila na yun talaga sa harapan nila kung paano, ano ang sinasabing pang-uri, na bakit ito ay naging salitang naglalarawan, at higit sa lahat, kapag nagtuturo ka ng concept, gawin mo itong i-localize mo. Kapag nagtuturo ka ng business sa iyong, halimbawa sa TLE business, i-localize mo. Huwag kang kumuha ng ibang mga malls sa Bacolod na yung mag-aaral mo nga hindi pa nakapunta sa Bacolod. Bakit? Huwag kunin mo yung Northwest, Greens, concept versus localization, yung conceptualization. Kasi kapag i-localize mo at nakikita na ng mga bata na conceptualize nila, na localize nila at higit nila mauunawaan. Yung mga textbooks, yung mga apps, yung mga technology natin, ito ay pantulong lang sa guro na kung paano niya ililipat ang kaalaman. At ma-excite yung mga mag-aaral at mapupukaw ang kanilang mga interest. Kasi kung MP4 tayo ng MP4, alam niyo yung MP4? Ano yun? Manila paper. Manila paper na material, okay rin yan. Pero mas kasi nakikita ko sa mga mag-aaral ngayon, kung papanoorin niyo sila ng isang video, mas madali nilang makuha. Kesa napababasahin mo sila sa isang Manila paper. Kasi yun na ang mga mag-aaral sa ngayon. Kailangan may music, kailangan iba. Kasi yun, kailangan i-hands-on. Kasi yung sentro ng K-12 curriculum, natutunan niya ang concept, nauunawaan niya, mismo nagagamit niya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Holistic na pag-aaral. Hindi lang natutunan niya ang concept, pero hindi na siya marunong kung paano yung application ng concept na natutunan. Yun ang focus talaga ng K-12 curriculum. Magiging guro ba kayo? Tandaan niyo yan. Pag may sinabi kang mali yung ginawa ng mag-aaral, meron kang mungkahin ibibigay. Kung wala ka lang namang mukhaang ibibigay, ba't sinabi mo yun? Kailangan may ibibigay ka, may isasuggest ka, may imumungkahi ka, paano niya ito babaguhin at paganda. As we wrap up, one truth stands out. Teachers are the backbone of the curriculum. They don't just follow it, they bring it to life. Through every lessons,
every change, and every innovation, our teachers lead the way. Thank you for tuning in. Until next time, on the Voices of Education.